Nagsisimula ang kwento sa paggising ng isang lalaking nagngangalang Gurok para sa araw na iyon. Ngayon ang kanyang unang araw sa pagtatrabaho bilang isang parking attendant. Papunta siya sa kanyang bagong trabaho nang walang anumang sigla sa kanyang mukha, parang isang taong lumulutang lamang sa buhay nang walang anumang pangarap o layunin. Isang flashback ang nagpapaliwanag kung bakit mukhang nalulumbay at nag-iisa si Gurok. Noong bata pa, naniniwala si Gurok na ang kanyang mga magulang ay nakatadhana para sa isa't isa. Palagi nilang ikinukwento sa kanya ang romantikong kwento kung paano sila nagkakilala. Ang kanyang ama ay isang mahirap na binata na pumasok sa isang restaurant kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina bilang isang waitress. Nagkita sila roon, nagmahalan, at kalaunan ay nagpakasal. Ngunit nang maging teenager si Gurok, nakatagpo ng malaking tagumpay ang kanyang ama. Naging sikat siyang aktor, nagbida sa mga pelikula, at naging viral ang kanyang mukha kahit saan. Nakalulungkot, dahil sa tagumpay na iyon, nakipagrelasyon ang kanyang ama at nag-asawang muli. Tumanggi pa nga siyang kilalanin si Gurok bilang kanyang anak. Dahil sa malungkot na kwento ng kanyang mga magulang, lumaki si Gurok na naniniwalang ang pag-ibig ay isa lamang ilusyon. Iniisip niya na ang ideya ng mga kaluluwang magkakatuluyan, na mayroong isang natatanging taong nakatadhana para makasama natin magpakailanman, ay isang ganap na kathang-isip lamang. Ang isang masayang kasinungalingan ay mas madaling paniwalaan kaysa sa isang masakit na katotohanan. At ang masakit na katotohanan para kay Gurok ay ang pag-iwan sa kanya ng kanyang ama. Matapos umalis ang kanyang ama, ang kanyang ina ay nahulog sa matinding depresyon. Nabaliw siya at tuluyang nakalimutan si Gurok. Simula noon, wala nang nag-alaga sa kanya. Mag-isa na lamang siyang namumuhay at inaalagaan ang sarili. Ang tanging pag-asa niya ay ang manatiling buhay ang kanyang ina, hindi para sa kanya, at hindi para sa kanyang ama, kundi para lamang sa kanyang sariling kapakanan. Sa wakas ay nakarating na si Gurok sa trabaho at nakilala ang kanyang katrabaho na si Johan. Magkaiba sila ng pananaw. Bagamat mukhang nalulumbay, introvert, at tahimik si Gurok, si Johan naman ay malayang espiritu, palakaibigan, at madaling makisama sa lahat. Nang makita si Gurok na suot ang t-shirt ni David Bowie, ang bokalista ng paboritong rock band ni Johan, agad siyang nilapitan ni Johan. Ngumiti siya at sinabing, "Kaibigan ko ang sino mang may gusto kay David Bowie, o nakakakilala sa kanya." Mula sa araw na iyon, naging magkaibigan silang dalawa. Kahit na isa lamang parking attendant si Johan, ang kanyang likas na kagwapuhan ay nagugustuhan ng lahat. Siya ay lubos na sikat sa trabaho. Si Johan ay napakakul at sikat kaya naman tuwing oras ng kanyang tanghalian, casual siyang nakikipagmesa sa mga magagandang babaeng empleyado. Ikinwento niya sa mga babae ang tungkol sa kanyang bagong kaibigan at iminungkahi na magdaos sila ng welcome party para kay Gurok ng gabing iyon. Ngunit magalang na tumanggi si Gurok, sinabing hindi siya makakapunta dahil kailangan niyang pakainin ang kanyang pusa. Nang marinig iyon, isa sa mga magandang empleyado, si Sarah, ay nagsimulang magka-interes kay Gurok. Kahit isa lamang siyang mahirap na parking attendant, ang kanyang pagdadahilan ay nagpapakita na isa siyang tunay na mapagmalasakit na tao. Pagkatapos ng trabaho, nilapitan ni Johan si Gurok at tinutokso ito. "Isa ka bang uri ng walang buhay na loner? Bakit ayaw mong mag-party at manahimik na lang sa buong oras?" Sa halip na ipaliwanag ang kanyang masalimuot na nararamdaman, hiniram na lang ni Gurok ang skateboard ni Johan at tahimik na nag-skate palayo. Habang nasa bodega, aksidenteng nakasalubong ni Gurok ang isang babaeng misteryoso. Tumibok ang kanyang kuryosidad. Tinanong niya si Johan, sino siya? Isa ba siyang contract worker tulad natin? Isiniwalat ni Johan na ang pangalan niya ay Mijong. Nakakagulat na isa pala siyang full-time na empleyado sa mall. May mga bali-balitang siya raw ang nakakuha ng pinakamataas na marka noong entrance interview. Pero dahil sa hindi niya kaakit-akit na anyo, iniiwasan siya ng mga tao, kaya palagi siyang nakahiwalay. Nang marinig ang kanyang kwento, hindi natakot o nailang si Gurok. Sa halip, nakaramdam siya ng tahimik na magnetikong paghila kay Mijong. Nang tingnan niya ito, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sariling kaluluwa. Pareho silang labis na nalulungkot, dahil matagal na silang nakahiwalay sa mundo. Mula sa araw na iyon, palihim na pinagmamasdan ni Gurok si Mijong habang nagtatrabaho ito. Hindi niya namamalayan, isang mainit at tunay na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mukha tuwing titingnan niya ito. Kinabukasan ng gabi, bumuhos ang malakas na ulan.
Sinamantala ang mapanglo na panahon, niyaya ni Johan si Gurok na uminom. Dahil ilang araw na niya itong pinagmasdan, alam na ni Johan na may nararamdaman na si Gurok para kay Mijong, kaya tinanong niya ito kung bakit. Si Gurok ay labis pa ring nalilito sa sarili niyang puso. Nag-aalangan siya, iniisip kung hindi ba talaga ito pag-ibig, kundi awa lamang. Nang marinig iyon, agad na nagalit si Johan. Kung hindi mo siya tunay na mahal at tanging sa kanya lang ang nararamdaman mo, kailangan mo siyang layuan. Dahil ang awa ang pinakamalupit na paraan para maduraj ang puso niya. Lumalabas na kahit isang rebeldeng walang pakialam si Johan, seryoso pa rin siya sa pag-ibig. Dahil sa malupit ngunit totoong payong iyon, nag-alangan si Gurok. Sa sumunod na mga araw, nagpigil siya ng loob, piniling tahimik na humanga kay Mijong mula sa ligtas na distansya. Nagbago iyon ng aksidenteng makita ni Gurok si Mijong na palihim na nanonood ng isang konsyerto ng klasikal na musika mula sa isang tahimik na sulok ng mall. Sa wakas ay nagpakilala sila at nagsimulang mag-usap, malumanay na nagkwento tungkol sa kanilang mga buhay. Hindi tulad ng karaniwan niyang pagiging awkward sa harap ng mga tao, nakaramdam agad si Gurok ng nakakakalmang ginhawa kasama siya. Marahil dahil pareho silang tahimik at introvert, natural lang na nagkakaintindihan ang kanilang mga kaluluwa, kaya maganda ang daloy ng kanilang usapan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang matamis na sandali, biglang sumabad si Sierra. Nang makitang papalapit ang magandang dalaga, agad na nagdulot ng matinding kawalan ng kapanatagan si Mijong. Dahil sa pagkabalisa at kawalan ng katinoan, mabilis siyang nagpaalam at iniwan si Gurok. Nang gabing iyon, kinaladkad ni Johan si Gurok papunta sa staff party. Doon, si Sierra, na halatang lalong nagkakainteres sa kanya, ay nagsimulang manligaw. Casual niyang tinanong kung may kasintahan ba ito o kung may gusto ba ito sa kanya ngayon. Tahimik lang na nakaupo si Gurok. Kahit hindi maikakailang maganda si Sierra, wala talaga siyang nararamdamang pagkahumaling dito. Sa halip, tuluyan ng lumihis ang kanyang isipan, bumalik sa matamis niyang pag-uusap noong hapon kasama si Mijong. Mayroong kakaiba sa pakikipag-usap sa kanya. Ligtas at mainit ang pakiramdam. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sa wakas ay naramdaman niya na nakahanap na siya ng isang taong tunay na nakakaintindi sa tahimik na kalungkutan sa kanyang puso. Kinabukasan, naglakas loob si Gurok at lumapit kay Mijong ng mas direkta. Nang oras ng pananghalian, buong kumpiyansa siyang umupo sa tapat nito. Kahit medyo awkward sa simula, mabilis silang bumalik sa kanilang mainit at bukas na pag-uusap. Gayunpaman, lahat ng tao sa cafeteria ay nagsimulang tumitig sa kanila, dahil ito ang unang pagkakataon na may umupo kasama. Si Mijong para sa tanghalian. Dahil sa bigat at mapanghusgang bigat ng lahat ng mga matang iyon, ang malalim na introvert na si Mijong ay nabalot ng pagkabalisa. Dahil hindi niya makayanan ang atensyon, bigla siyang tumayo at umalis ng walang imak. Mula sa malayo, isang selosong si Sierra ang nagmamasid at tinanong si Johan kung ang babaeng iyon ay kasintahan ni Gurok. Pinoprotektahan ang kanyang kaibigan, si Johan ay nagsinungaling, inaangkin na pinsan lamang niya ito, at sinabing huwag mag-alala si Sierra. Samantala, ang pag-iwan kay Gurok ng walang paliwanag ay nagdulot ng pagkalito at kaunting kalungkutan. Nang mapansin ang kalungkutan ng kanyang kaibigan, agad na lumapit ang laging mapagmasid na si Johan upang aliwin siya, sinabihan si Gurok na magkita sila sa kanilang karaniwang inuman mamaya sa gabing iyon. Nang gabing iyon, sa labis na pagkagulat ni Gurok, palihim na inimbitahan ni Johan si Mijong na sumama sa kanila para uminom. Agad na naging kaibig-ibig at nakakailang ang tensyon. Agad na tumakas si Mijong papunta sa banyo, habang si Gurok naman ay balisang nagtanong kay Johan kung ano ang ginagawa nito. Casual na ngumiti si Johan at ipinaliwanag na ito ang kanyang pinakamahusay na hakbang para tulungan si Gurok na makuha ang puso nito. Pagkatapos ay madiskarteng nagdahilan si Johan, iniwan si Gurok na mag-isa para makipag-usap kay Mijong. Kanina, binigyan ni Johan si Gurok ng ilang tips para sa maayos na pakikipag-usap kung paano tunawin ang puso ng isang babae, dahil wala naman talagang karanasan si Gurok sa pakikipag-date. Ngunit habang nakaupo sa harap niya, tuluyang binaliwala ni Gurok ang plano. Sa halip, nagbukas na lang siya ng kanyang sarili at kinausap ito ng may dalisay at walang sinalang katapatan. Malumanay niyang inamin na ang tunay na dahilan kung bakit siya nagtatrabaho bilang parking attendant ay para pandohan ang isang tahimik na pangarap. Gusto niyang maglakbay papuntang Iceland balang araw at makita ang Northern Lights.
Dahil sa pagkaintriga, marahang nagtanong si Mijong, bukod sa Iceland, mayroon ka pa bang ibang gustong gawin ngunit natatakot kang subukan? Mahinahong inamin ni Gurok na ang pinakamalalim niyang sikretong pangarap ay ang maging isang mananayaw. Sinubukan niya ito minsan ngunit natakot siya at sumuko, sa pag-aakalang ang pagnanais ay kalaunan ay maglalaho. Ngunit nakakagulat, ang pagnanasa ay hindi kailanman nawala sa kanyang puso. Nang marinig ang kanyang pag-amin, nagbigay si Mijong ng isang mainit at nakapagpapatibay ng ngiti. Kailangan mong mahanap ang lakas ng loob upang habulin ang pangarap na iyon, malumanay niyang payo. Huwag kang mamuhay ng may pagsisisi. Kahit mabaygo ka, kahit papaano masasabi mong sinubukan mo. Kung may pagsisisi ka, gawin mo ang gusto mong gawin. Huwag mong gawin ang ayaw mong gawin. Sumabay sa agos ng mundo. Ngunit nang marahang magtanong si Gurok tungkol sa sarili niyang buhay, tuluyan nang natigilan si Mijong. Hindi niya masabi ang kahit isang salita. Nagiging napakalinaw na ang lipunan ay matagal nang humatol at minamaltrato sa kanya kaya naman takot na takot siyang buksan ang kanyang puso o ibahagi ang kanyang sariling kwento. Isang mabigat at tahimik na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ngunit bago pa man ito maging masyadong hindi komportable, bumalik si Johan sa mesa, walang kahirap-hirap na binasag ang yelo at natunaw ang tensyon sa pagitan nila. Dahil sa kanyang masayang enerhiya, nawasak ang mabibigat na pader, at sa wakas ay napanatag silang tatlo sa isang komportable at mainit na gabi ng pag-uusap at tawanan. Kinabukasan, si Mijong, na karaniwang laging malungkot, ay may ngiti sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay biglang naging mas makulay ang kanyang buhay. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng panibagong sigla sa pamumuhay. Habang nagtatrabaho, aksidenteng nasugatan ni Mijong ang kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Gurok at dahan-daang tinulungan siyang gamutin ang sugat. Ang simple at mapagmalasakit na kilos na iyon ay lalong nagpasaya kay Mijong. Maya-maya, ngumiti siya habang tinitingnan ang sarili niyang refleksyon sa salamin ng elevator. Unti-unti niyang nararamdaman na may isang taong tunay na nakakakita sa kanya ng kagandahan, at marahil ay mas mahalaga siya kaysa sa inaakala niya. Pero biglang pumasok si Sire sa elevator at casual na iminungkahi na dapat mas mag-makeup si Mijong. Ang hindi hinihinging komantong iyon ay agad na nagpaalala sa kanya ng matinding kawalan ng kapanatagan, na nagpapaalala sa kanya ng mapait na katotohanan. Sa paningin ng lahat, pangit pa rin siya. Pagkatapos ng trabaho, inabutan ng ulan si Mijong. Muli, naroon si Gurok para silungan siya gamit ang kanyang payong. Casual na binanggit ni Mijong na ninakaw lang ang sarili niyang payong. Natural, nagtanong si Gurok kung bakit hindi niya sinubukang hulihin ang magnanakaw. Mahinahong sumagot si Mijong, mas madali ang pagharap sa ulan kaysa sa pakikitungo sa mga tao. Sa buong buhay niya, hindi pa siya tinatrato ng may respeto o kinilala ni Newman. Pagkatapos ay dumaan sila sa isang tindahan ng plaka upang sumilong mula sa ulan. Doon sila nakinig sa parehong klasikal na musikang pareho nilang minamahal. Sinamantala ni Mijong ang pagkakataong ito upang purihin si Gurok, sinabi rito na ang kanyang husay sa pagsasayaw ay tunay na kahanga-hanga. Lubhang nalilito si Gurok, nagtataka kung paano niya nalaman iyon gayong akala niya ay hindi pa niya ito nakitang sumayaw. Nahihiyang inamin ni Mijong na noong isang araw, palihim niya itong pinanood na nagpa-practice ng mga galaw habang nagtatrabaho ito. Nang oras na para maghiwalay at umuwi, sa wakas ay naglakas loob si Gurok at hiningi ang numero ng telepono ni Mijong para mas madali silang makapag-ugnayan. Ngunit agad na nakaramdam si Gurok ng matinding pagtanggi nang sabihin sa kanya ni Mijong na wala talaga siyang cellphone. Naiwan si Gurok na nagtataka, sino ba sa modernong panahon na ito ang walang cellphone? Pagkatapos ay tiningnan siya ni Mijong at tinanong, bakit ka ba nagiging mabait sa akin? Hindi nagbigay ng komplikadong paliwanag si Gurok. Ngumiti lang siya ng mainit at hiniling lamang sa kanya na maging mabait din sa kanya bilang kapalit. Kinabukasan, nabalitaan ni Johan mula kay Gurok na walang telepono si Mijong. Dahil isa siyang napakamaalalahaning kaibigan, inabutan ni Johan si Gurok ng isang pares ng walkie-talkie, mga two-way radio. Sinabihan niya si Gurok na gamitin ang mga ito para makausap niya si Mijong sa isang pribado at dedikadong channel. Mula sa araw na iyon, nagsimulang mag-usap ng masinsinan sina Gurok at Mijong, kahit na sa oras ng kanilang trabaho. At sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, wala na sa kanila ang nakakaramdam ng kalungkutan.
Sa wakas ay naramdaman nila na nakahanap na sila ng isang taong tunay na nakakaintindi sa kanila, isang taong maaari nilang pagsabihan ng kanilang mga kwento. Isang gabi, niyaya ni Johan sina Gurok at Mijong na tumambay kasama ang iba pa niyang mga kaibigan. Naniniwala pa rin ang mga babae sa pagtitipon sa kasinungalingan na pinsan lang ni Gurok si Mijong. Matapang pang tinanong ni Sira si Gurok sa harap mismo ng lahat, kung gayon, sino itong misteryosong pag-ibig na nagpapaibig sa iyo? Matapat na sumagot si Gurok na ang babaeng gusto niya ay isang taong nagpapa-curious sa kanya. Ipinaliwanag niya na tuwing kasama niya ito, siya, isang taong karaniwang tahimik, ay biglang nagiging madaldal. Pakiramdam niya ay talagang naiintindihan siya ng babaeng ito. Napagtanto ng lubos na mapangunawang si Johan na ang mga pampublikong papuri ni Gurok ay may kabaligtaran na epekto kay Mijong, na nagpaparamdam dito ng matinding takot at lalong kawalan ng kapanatagan. At totoo nga, habang pauwi sila, nagalit si Mijong kay Gurok. Sinubukan siyang pakalmayan ni Gurok, sinasabing wala siyang dapat pakialam sa iniisip ng mga babaeng iyon. Gumanti si Mijong, madali lang para sa iyo na sabihin yan, dahil sa buong buhay mo, hindi ka pa kinutya o ininsulto ng ibang tao. Ang tahimik na pamumuhay kasama ng mga taong hindi ako pinupuri ang paraan ko para mabuhay, para hindi na nila ako maramdaman na kailangan pang insultuhan pa. Kinabukasan, nang maalala ni Gurok ang payo ni Mijong na ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap, nakaramdam siya ng panibagong motibasyon at naging determinado na muling ituloy ang pagsasayaw. Ginugol niya ang gabi sa pagsasanay ng kanyang mga galaw. Biglang lumabas ang isang balitang video sa kanyang telepono tungkol sa isang napakatalentadong batang babae na isang prodigy sa pagsasayaw. Nakakagulat na ang ama ng batang babaeng ito ay ang ama mismo ni Gurok, ang parehong ama na nang iwan sa kanya nang magtagumpay siya bilang isang aktor. Sa bahagi ng balita, walang humpay na pinupuri ng host ang ama ni Gurok, na sinasabing tiyak na ipinagmamalaki niya na magkaroon ng isang napakatalentadong anak. Habang pinapanood ito, si Gurok ay nababalot ng matinding selos. Gusto niyang maging proud din sa kanya ang kanyang ama. Sa katunayan, gusto lang niya na may tumingin sa kanya ng may ganitong pagmamalaki, dahil sa buong buhay niya, wala pang sino man ang tunay na nagmalasakit sa kanya. Noon din, tinawagan ni Mijong si Gurok gamit ang walkie-talkie. Tinawagan niya ito na may balak na humingi ng tawad para sa nangyari noong isang araw, dahil pakiramdam niya ay samobra ang kanyang reaksyon at nagalit. Ngunit nang marinig niya ang boses ni Gurok, agad niyang naramdaman ang matinding kalungkutan na bumabalot sa mga sinabi nito. Alam niyang umiiyak ito at hindi siya ayos lang. Dahil sa sobrang sensitibidad sa sakit na nararamdaman ni Gurok, agad na iniwan ni Mijong ang lahat at dumiretso sa kinaroroonan ni Gurok. Maya-maya, nakarating si Mijong sa bahay ni Gurok. Si Gurok, na umiiyak dahil sa kanyang nakakasikal na kalungkutan at pakiramdam na walang sinuman sa mundo ang nagmamalasakit sa kanya, ay biglang ngumiti ng masayang-masaya. Dahil sa wakas, napagtanto niyang may isang taong nagmamalasakit sa kanya, si Mijong. Nang gabing iyon, sumayaw si Gurok ng may dalisay na kagalakan, buong determinadong habulin muli ang kanyang mga pangarap. Plano niyang bumalik sa kolehiyo, gamit ang perang masigasig niyang naipon mula sa kanyang part-time na trabaho bilang parking attendant. Isang araw, sa wakas ay inamin ni Gurok ang kanyang nararamdaman kay Mijong sa pamamagitan ng walkie-talkie na ibinigay sa kanila ni Johan. Mahinang sinabi ni Gurok, sa loob ng mahabang panahon, akala ko ako lang ang totoong tao sa mundong ito, dahil lahat ng tao ay parang peke at hindi nila talaga naiintindihan ang nararamdaman ko. Pero pagkatapos kitang makilala, pakiramdam ko ay totoo ka rin, at nagkakaintindihan na tayo. Mijong, gusto kita. Nang marinig ang matamis niyang pag-amin, natahimik si Mijong sa simula. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, buong tapang niyang inamin ang sarili niyang nararamdaman, inamin na gusto rin niya ito. At dahil doon, opisyal na silang naging magkasintahan. Ngunit biglang, lahat ng empleyado ng mall at mga parking attendant ay nagsigawan ng malakas at masayang-masaya. Lumalabas na tuluyang nakalimutan ni Gurok na ilipat ang kanyang walkie-talkie sa kanilang pribadong channel. Ang buong taos-puso niyang pag-amin ay naiparinig sa bawat empleyado at parking attendant sa staff frequency. Labis na nahiya si Gurok nang biglang humagalpak ang lahat ng tao sa kanya at tumawa. Pero gaya ng dati, naroon si Johan para suportahan ang kanyang kaibigan, malakas na sumisigaw pabalik sa mga taong tumatawa kay Gurok. Samantala, nagtagpo ang landas ni Mijong at Sera.
Mukhang inggit at mapait si Sarah, gulat na gulat at hindi maintindihan kung paano siya matatalo sa isang mukhang malaswang babae na tulad ni Mijong. Pagkatapos ng trabaho, nagkita si Gurok at si Mijong, na nakayuko dahil sa kahihiyan. Nilamon siya ng guilt, takot na baka magalit si Mijong dahil sa nakakahiyang insidente ng walkie-talkie. Ngunit laking gulat niya nang ang kabaligtaran ang nangyari. Sa totoo lang, napakasaya ni Mijong. Marahil ay sa wakas ay nakasundo na niya kung sino siya at kung anong mayroon siya. Pakiramdam niya ay ang bawat salitang binibigkas ni Gurok ay nagmula sa isang lugar ng dalisay at tunay na katapatan. Habang sina Mijong at Gurok ay nagpapakasaya sa kanilang bagong kaligayahan, nang gabing iyon, si Johan ay nakaupong mag-isa sa paborito niyang bar. Natural lamang na tinanong ni Mr. Kim, ang may-ari ng bar, si Johan kung nasaan ang kanyang mga kaibigan, dahil kadalasan silang tatlo ay magkasamang pumapasok. Casual na nagbiro si Johan na ang kanyang mga kaibigan ay masyadong abala sa pagiging isang masayang mag-asawa at iniwan siya. Ngunit nabunyag na may mas malalim na dahilan kung bakit lumapit si Johan kay Gurok. Humingi siya ng tulong dahil nakita niya ang sarili niyang matinding kalungkutan na makikita kay Gurok. Pareho nilang nararamdaman ang masakit na katotohanan ng pagkakaroon ng mga magulang na sadyang walang pakialam sa kanila. Ang nakakagulat na katotohanan ay ang ama ni Johan ang mayamang may-ari ng mismong mall kung saan nagtatrabaho si Johan bilang isang hamak na parking attendant. Ngunit si Johan ay isang anak sa labas, na ipinanganak mula sa karelasyon ng kanyang ama. Dahil sa eskandalosong katayuan na iyon, palagi siyang hinuhusgahan at itinago sa buong buhay niya, kahit na ang kanyang ama ay napakayaman. Lumipas ang panahon at lalong naging dedikado si Gurok sa kanyang libangan sa pagsasayaw. Sumali pa nga siya sa isang dance club at nagsimulang sumali sa mga audition. Pagkabalik mula sa isang matagumpay na audition, nakipag-date si Gurok kay Mijong, habang nakasakay sa isang Ferris wheel. Mukhang tuwang-tuwa sila. Habang abala silang dalawa sa kanilang pag-iibigan, nagpasya si Johan na tumambay na lang mag-isa. Dahil sa pagkabagot, bumalik siya sa bar para makipag-usap kay Mr. Kim. Nagsisimula ng maawa kay Johan na laging nag-iisa. Tinanong siya ni Mr. Kim, bakit hindi ka nalang maghanap ng kasintahan? Casual na sagot ni Johan na sinubukan na niyang makipag-date sa mga babae noon, ngunit ang kanyang buhay pag-ibig ay laging nauuwi sa kabiguan. Dahil doon, naisip niyang mas mabuting manatili na lang siyang walang asawa. Ang nakakadurog ng pusong katotohanan ay kahit na laging mukhang masayahin, nakakatawa, at walang inaalala si Johan sa panlabas na anyo, na parang isang lalaking walang problema sa mundo, wala naman talagang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Wala siyang kasintahan, walang tunay na pamilya, at tuluyan na siyang iniwan ng sarili niyang mga magulang. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ang buhay ni Johan ay hinubog ng matinding kalungkutan. At ang pinakamalungkot na bahagi ay, ngayon nga ang kanyang kaarawan, ngunit wala ni isang taong bumati sa kanya ng maligayang kaarawan. Biglang namatay ang mga ilaw sa bar. Inakala ni Johan na nakalimutan lang ni Mr. Kim na bayaran ang singil sa kuryente, ngunit ang totoo, isa itong malaking sorpresa na inorganisa ni Gurok at Mijong. Bigla silang pumasok, may hawak na cake, at talagang ginulat si Johan para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Labis na naantig si Johan hanggang sa puntong maiyak, dahil ang dalawang ito ang pinakaunang mga taong tunay na nagmalasakit sa kanya. Masayang naglasing silang lahat, masiglang nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap sa hinaharap. Ibinahagi ni Johan na ang kanyang pinakapangarap ay maging isang sikat na novelista, maglathala ng isang napakalaking bestseller, at maglakbay sa buong Korea sa buong bansa para sa mga libro. Simple lang ang pangarap ni Mijong. Gusto lang niyang lumaki at maging isang malusog na matandang babae na kayang kumain ng kahit anong gusto niya at maging kapaki-pakinabang sa iba, marahil sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang ampunan o pagiging isang guro. At ang pangarap ni Gurok ay nananatiling pareho. Gusto pa rin niyang pumunta sa Iceland. Ngunit ang magandang pagkakaiba ngayon ay gusto niyang pumunta roon kasama si Mijong. Habang palalim ng palalim ang gabi, ibinalita ni Gurok ang nakakamanghang balita na opisyal na siyang nakapasa sa kanyang mga pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo. Kahit nalilipat siya sa ibang lungsod para sa paaralan, taos-puso niyang ipinangako na palagi siyang maglalaan ng oras para bumalik at bisitahin si Johan. Dahil alam niya kung paano talaga gumagana ang malupit na realidad ng mundo, marahang ngumiti si Johan at binanggit ang isang linya mula sa kanyang paboritong nobela.
Gurok, kahit hindi ka na bumalik at madalang na tayong magkita, ang pinakamahalaga ay huwag mong kalimutan ang magagandang alaala ng ating kabataan. Lumipas ang mga araw, at sa wakas ay nagsimula ng magkolehiyo si Gurok. Lumipat na siya sa isang bagong lungsod at nagsimulang magkaroon ng mga bagong kaibigan. Samantala, hinarap si Johan ng kanyang mga kapatid sa ama. Malupit nila siyang inutusan na umalis ng lungsod, sinasabing ang kanyang simpleng pamumuhay ay isang kahihiyan lamang sa kanilang pamilya. Tahimik lamang si Johan na nakatayo roon, walang masabi. Habang naglalakad pa uwi, labis siyang nanlulumo sa katotohanang ayaw na sa kanya ng sarili niyang pamilya. Tuluyan nang nawasak ang kanyang pag-iisip. Dahil sa kagustuhang makausap ang iba, tinawagan niya ang bawat kakilala niya. Pero ang nakakalungkot, lahat ng tinatawagan niya ay hindi pinapansin ang mga tawag niya o mas malala pa, nagkukunwaring hindi niya kilala kung sino siya. Sinubukan ni Johan tawagan si Gurok, pero abala si Gurok sa mga klase niya sa kolehiyo at hindi niya nasagot ang tawag. Dahil wala nang ibang pagpipilian, tumungo si Johan sa dati niyang bar. Iniisip niya na si Mr. Kim na ang huling taong mapagsasalitaan niya ng sama ng loob. Pero pagdating niya roon, abala si Mr. Kim sa paghahanda ng mga sangkap para sa gabing iyon. Sa mismong sandaling iyon, tuluyang nawalan ng malay si Johan. Tunay siyang naniniwala na wala nang nagmamalasakit sa kanya sa mundo, kaya naman iniisip niya kung ano pang ba ang saysay ng buhay. Pagkatapos noon, dumiretso si Johan sa kanyang apartment. At doon, malungkot niyang tinangka na wakasan ang sarili niyang buhay. Kinabukasan, abala ang mga empleyado ng mall sa pagchichismisan tungkol sa tangkang pagpapakamatay ni Johan. Pabaya nilang inakala na baliw lang si Johan o sadyang nababagot lang sa buhay. Ngunit si Mijong, na alam kung gaano kabait si Johan, ay galit na inihagis ang isang paso, na agad na ikinagulat ng lahat at tuluyang natahimik. Agad na binisita ni Gurok at Mijong si Johan sa ospital. Ngunit ang Johan na kanilang nakita ay hindi na ang kanyang karaniwang masayahin at masiglang sarili. Tuluyan na siyang nawalan ng ganang mabuhay. Habang pauwi, napaiyak si Mijong, nilulukob ng matinding guilt. Hindi niya maiwasang maramdaman na baka tinangka ni Johan na wakasan ang buhay nito dahil masyado silang abala sa pakikipag-date ni Gurok kaya iniwan niya itong mag-isa. Lumipas ang panahon, at hindi na muling naging katulad ng dati ang kanilang mga buhay. Si Gurok ay nagiging abala. Nasa kanyang bagong buhay kolehiyo. Nakakabuo siya ng maraming bagong kaibigan. Dahil dito, ang kanyang relasyon kay Mijong ay hindi na kasing lapit ng dati. Madalas na naghihintay si Mijong ng mga tugon mula kay Gurok, na tila walang oras para mag-text pabalik sa kanya. Hanggang isang araw, niyaya ni Gurok si Mijong para ipakilala ito sa mga kaibigan niya sa kolehiyo. Dahil sa kagustuhang magmukhang kakaiba para sa espesyal na okasyong ito, nag-makeup si Mijong sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, dahil gustong-gusto niyang maging maganda para sa kanya. Sa wakas ay nakilala ni Mijong ang mga kaibigan ni Gurok, at laking gulat niya nang hindi man lang hinusgahan ng mga kaibigan nito ang kanyang hitsura. Ngunit kahit hindi naman siya minamaliit, nagsimulang makaramdam si Mijong na isa siyang mabigat na pasanin para kay Gurok. Napagtanto niya na mas masaya pala ang mga kaibigan nito, at si Gurok ay talagang mukhang mas masaya kapag kasama niya sila. Isang masakit na bagay ang pumasok sa isip niya. Siguro naman ay makakahanap si Gurok ng babaeng mas maganda kaysa sa kanya. Pagkatapos ng kanilang tambayan, inihatid ni Mijong si Gurok pabalik sa kanyang dorm. At sa kabila ng kanyang sariling mga kawalan ng kapanatagan, labis siyang nakaramdam ng labis na kaligayahan ng gabing iyon, dahil nakita niya si Gurok na mas masaya kaysa dati. Pagkalipas ng ilang araw, sa hindi malamang dahilan, tuluyan ng hindi makontak si Mijong. Isang nag-aalalang Gurok ang agad na nagmamadaling pumunta sa bahay ng babae upang hanapin siya. Ngunit pagdating niya roon, isang nakakagulat na dagok ang ginawa ng mga kapitbahay niya. Si Mijong ay tuluyang lumipat ng tirahan. Matapos mawala ng ilang sandali, sa wakas ay nagpadala si Mijong ng isang liham kay Gurok. Doon, taos-puso siyang humingi ng tawad, na ipinaliwanag na kinailangan niyang umalis nang hindi nagpapalam dito. Isiniwalat niya ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis. Matapos makita itong tunay na masaya kasama ang mga kaibigan nito noong isang araw, napagtanto niyang ayaw na niya itong pigilan pa. Gusto niyang makahanap ito ng babaeng tunay na tama para sa kanya, isang taong makapagpapasaya sa kanya ng walang hanggan. Sa buong buhay niya,
Sanay si Mijong na mamuhay sa ganap na kadiliman, at ang presensya ni Gurok ang tanging liwanag na tumatagos. Parang hinayla siya nito palabas ng dilim. Pero iyon mismo ang ikinatatakutan niya. Takot na takot siyang masanay sa init ng liwanag nito. Natatakot siya na kung balang araw ay iiwan siya nito, magiging ganap na umaasa na lamang siya rito at hindi na magkakaroon ng lakas para muling malampasan ang kadiliman. Sa kanyang isipan, ang pinakamahusay na pagpipilian ay ang putulin ang mga bagay-bagay ngayon din. Naniniwala siya na kahit tapos na ang kanilang relasyon, ang kanilang magagandang alaala ay mananatili pa ring perpektong naingatan magpakailanman. Pagkatapos noon, nagbakasyon si Gurok sa kolehiyo. Dahil sa walang laman na puso, pinili niyang bumalik sa kanyang dating part-time na trabaho bilang parking attendant sa mall. Doon, nakasalubong niya si Sira, na nag-imbita sa kanya sa isang salo-salo. At sa pagkakataong ito, pumayag na si Gurok, dahil wala si Mijong at wala siyang ideya kung nasaan ito. Hindi na rin niya alam kung nasaan si Johan. Nang gabing iyon, pumunta si Gurok sa party, desperadong sinusubukang i-enjoy ang nightlife, ngunit wala siyang maramdaman. Kinabukasan, nakipag-date si Gurok kay Sira, ngunit ang kanyang isip ay talagang nasa ibang lugar. Nakatitig lamang siya sa langit. Habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng ulan, agad siyang binabahan ng mga alaala. Ang ulan ay lalong nagpapaalala sa kanya ng magagandang panahon kasama si Mijong. Dinala pa niya si Sira sa mismong tindahan ng plaka kung saan sila minsang sumilong. Natural lang na nalitaw si Sira, iniisip kung ano talaga ang sinusubukang gawin ni Gurok. Habang nakikinig sila ng kanta habang ginagamit ang headphones, biglang umiyak si Gurok habang nagpapakita ng nakakadurog ng pusong ngiti. Nang makita siyang umiiyak ng ganoon, lubos na nalitaw si Sira. Pero ang totoo, labis na nalulula si Gurok sa matatamis na alaala ni Mijong. Nang maalala niya kung paano sila nagkakantahan noon, labis niya itong namimiss. Kalaunan, binisita ni Gurok si Johan, at ang kalagayan ng kanyang kaibigan ay lubos na nakakadurog ng puso. Tuluyan nang nawala ni Johan ang kanyang kakaibang ngiti. Nakaupo lang siya roon at nakatitig sa kawalan, mukhang labis na nalulumbay. Kinabukasan, habang oras ng tanghalian sa trabaho, biglang lumapit si Sira kay Gurok at tahasang tinawag itong gago. Sinasabi niya ito dahil alam niyang malinaw na hindi pa nakaka-move on si Gurok kay Mijong. Napagtanto niya na noong date nila kahapon, ginagamit lang pala siya bilang rebound para tulungan itong makalimutan ang babaeng tunay niyang minamahal. Ngunit sa kaibuturan ng puso, tunay na mabait si Sira. Lumalabas na ginawa niya ang lahat para mahanap ang address ng bagong tirahan ni Mijong. Walang inaksayang sandali, sumulat si Gurok ng isang taos-pusong liham at ipinadala ito sa address na iyon. Sa liham, sinabi niya kay Mijong kung gaano niya ito kagustang makita. Isinulat niya na kung talagang gusto rin siyang makita ng babae, hihintayin siya nito sa hintuan ng bus sa bagong lungsod nito. Kinabukasan, naglakbay si Gurok papunta sa lungsod na iyon. Ngunit dahil sa isang biglaang malakas na bagyo, naantala siya ng husto. Sa wakas ay nakarating siya sa hintuan ng bus hanggang sa magdamag. Mabuti na lang at naroon pa rin si Mijong, tapat na naghihintay sa kanya sa gitna ng lamig. Tuwang-tuwa si Gurok, kaya't sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Dahil matagal na rin mula noong huli silang nagkita, natural na medyo awkward ang atmosfera noong una. Pagkatapos kumain, sabay silang sumayaw, pinagsaluhan ang paboritong hilig ni Gurok. Kahit na marami pa silang natitirang pag-uusapan, naubusan na sila ng oras dahil malapit nang umalis ang huling bus ng gabi. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinailangan ni Gurok na umuwi. Ngunit bago siya umalis, tapat na ibinuhos ni Gurok ang kanyang nararamdaman kay Mijong, sinabi rito na gusto niya itong makitang muli, at gusto niyang manatili sa tabi nito habang buhay. Mapa-concert man o maglakbay kahit saan, gusto lang niya itong makasama. Malumanay niyang hiniling dito na mangako na magkikita silang muli, at pagkatapos, yumuko siya at matamis na hinalikan ito. Sa wakas ay sumakay si Gurok sa kanyang bus pauwi ng may lubos na payapang puso, dahil nangako si Mijong na makikita siyang muli. Habang nakaupo sa bus, hindi niya maitago ang kanyang maliwanag at mainit na ngiti. Hanggang sa bigla na lamang, isang nakasisilaw at nakakasilaw na pares ng mga headlight mula sa isang paparating na sasakyan ang marahas na sumilay sa kanyang mukha. Ang kwento ay maganda namang nabago sa ilang taon na ang lumipas. Ngayon, lahat ay talagang nagbago. Kung tungkol naman kay Johan,
hindi na siya nilalamon ng kanyang madilim na depresyon. Sa wakas ay nakahanap na siya ng dahilan para manatiling buhay at patuloy na lumaban. Hindi kapani-paniwala, nagawa pa rin ni Johan na makamit ang kanyang sukdulang pangarap. Matagumpay niyang naisulat ang isang nobela na naging viral at lubos na minahal ng publiko. Isa na siyang sikat at bantog na novelista ngayon. At ang nakakadurog ng pusong magandang pag-iibigan na isinulat niya ay ganap na hango sa totoong kwento ng pag-ibig ng kanyang dalawang matalik na kaibigan, sina Mijong at Gurok. Sa isang panayam sa radyo, tinanong ng host si Johan tungkol sa tunay na kahulugan sa likod ng kanyang nobela. Mahinahong ipinaliwanag ni Johan na habang ang pangunahing tauhan ay batay sa kanyang sarili, ang kanyang mga kaibigan ang nagsisilbing gabay sa buhay sa kwento. Inamin niya na noon, wala siyang kaalam-alam kung paano tunay na mamuhay. Ngunit ang panonood sa kanyang dalawang matalik na kaibigan na nagmamahalan ng wagas at walang kondisyon, nang hindi umaasa ng kahit anong kapalit, sa wakas ay napagtanto ni Johan na siya rin ay karapat-dapat mabuhay at mahalin ng iba. Samantala, si Mijong ay nabubuhay din ng eksakto sa buhay na lagi niyang pinapangarap. Nagtatrabaho siya sa isang ampunan, inilalaan ang kanyang oras bilang isang guro upang tulungan ang mga bata na matutong tumugtog ng musika. Isang araw, nakatanggap siya ng isang pakete na naglalaman ng isang libro mula kay Johan, kasama ang isang sulat na humihiling sa kanya na basahin ito. Habang binabasa niya ang nobela, napaiyak si Mijong sa lubos na kagalakan dahil ito ang eksaktong kwento nila ni Gurok. Ngunit sa libro, nagkaroon sila ng isang ganap na masayang wakas. Maganda ang paglalarawan ng nobela kina Gurok at Mijong na sa wakas ay magkasamang naglakbay patungong Iceland upang masaksihan ang nakamamanghang Northern Lights. Pagkatapos basahin ang libro, agad na tinawagan ni Mijong si Johan, at sinabing napakaganda ng wakas na isinulat niya. Halos maging masaya ito, dahil hindi naman ganoon nagtapos ang kanilang malupit na realidad. Ang nakapanlulumong katotohanan ng aktwal na nangyari sa bus na iyon, ang sandaling ang mga nakasisilaw na ilaw sa harap ng bus ay sumilay sa nakangiting mukha ni Gurok, ang eksaktong sandaling nasangkot si Gurok sa isang kakilakilabot na aksidente at namatay. Sa telepono, sina Mijong at Johan ay tanging maiyak lamang sa matinding emosyon, tahimik na pinararangalan at inaalala ang magandang kaluluwa ni Gurok. Sinadya ni Johan na isulat ang perpektong masayang wakas na iyon dahil gusto niyang bigyan ang kanyang matalik na kaibigan ng isang huling regalo. Kahit hindi nakamit ni Gurok ang kanyang magandang pangarap sa totoong mundo, sa wakas ay naabot niya ito magpakailanman sa loob ng mga pahina ng nobela ni Johan. At iyon ang nakakadurog ng puso at di malilimutang wakas ng pelikulang ito.